Formal na naghain ng reklamo ang Quezon City Police District o QCPD laban kay Vice President Sara Duterte at ilang tauhan ito kasunod ito ng komprontasyon ng Vice Presidente sa mga otoridad kaugnay sa pagkakadetain sa ospital ng kanyang Chief of Staff. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. So, ito is nangangulugan na nobody is above the law. Naisampa na ng Quezon City Police District o QCPD ang patong-patong na kaso laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang kasamahan nito. Pasado alas 11 kanina nang magtungo sa Quezon City Prosecutor's Office si QCPD Acting District Director Police Colonel Melesio Buslig Jr. at ang mismong complainant ng kaso na si Lieutenant Colonel Van Jason Villamor, ang hepe ng QCPD Medical and Dental Clinic. Si Villamor ang nasa viral video na dinuro at tinatalakan ni Duterte matapos siyang muntik ng pagsarahan ng pinto ng ambulansya nitong Sabado. Nag-ugat ang reklamo kaugnay sa nangyaring tensyon sa House of Representatives at Veterans Memorial Medical Center kaugnay sa pagkakadetain doon ni Attorney Zulaika Lopez na Chief of Staff ng pangalawang Pangulo. Kabilang sa mga kaso na isinampa ay grave coercion, direct assault at disobedience to authority. Hindi po namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan nung time ng we were at the Veterans Memorial Medical Center. Umaasa naman ang QCPD na kakatigan ng korte ang inihain nilang reklamo. The Vice President is an impeachable officer. She is not immune from suit. No, based on several jurisprudence, there are no express provision from the Constitution, no, and from the statutes, particularly saying that the Vice President is immune. Sabi naman ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi pa palampasin ng PNP ang insidente. Git pa ni Fajardo na nagkaroon ng konting komosyon sa gagawing paglipat dahil sa panghihimasok ng pangalawang Pangulo sa utos ng mga mambabatas na dalhin ito sa VMMC. Nauna nang nagsumite ng request si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. para makuha ang pagkakakilanlan ng Vice Presidential Security and Protection Group na umalalay daw kay Attorney Lopez sa paglipat nito mula VMMC patungo sa St. Luke's Medical Center. Binigyan din pa ng hepe ng pambansang pulisya na kahit anong tangka ng hindi pagsunod sa mga otoridad ay malinaw na pagmamaliit sa integridad ng democratic institutions ng batas. Tiniyak naman ni Marbil sa publiko ang patas at masusing investigasyon. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.